Ma'am, meron na po tayo ngayong existing sa ating revised penal code on libel, and then meron na din po tayong cyber libel na mas mataas na po yung penalty. Ano ho ang inyo nakikita na amyenda kung meron man o bagong batas para po dito? Yung unang-una kasi, yung pag-file ng kaso, syempre, kukuha ka ng abogado, magbabayad ka ng legal fees. Medyo mahal na rin yun para dun sa mga middle to low income class, lalo na yung mga nabubuli. Kailangan amyendahan yan, no? Pangalawa, pwede kasing may time bound Hindi pwedeng ang tagal-tagal ng desisyon. Kasi habang tumatagal, marami silang nabibiktima along the way. And how do we strengthen the ICT? Kasi kung mag-take out ng isang page o kunyari, may vlogger dyan, wala nang ginawa kundi magmura ng magmura. Tapos mumurahin yung anak ng isang tao, kapatid ng isang tao, yung alam nilang emotionally medyo malambot at hindi ganun katibay ang loob. So bilang magulang or bilang pamilya, you succumb to paying them para lang tantanan yung bata kasi yung bata mentally affected na. The problem is, ang tagal-tagal mag-take out ng DACT. Ang dami pa nilang kailangan daanan. Ang dami pang kailangan gawin. Example, if you're talking about Meta, if you're talking about Facebook, ang tagal ng proseso. By the time that happens, ilang buhay na ang nasira, ilang pamilya na na-extortan, and they won't file a case anymore because yung hiningi sa kanila na 50,000, 100,000, 200,000, inutang pa nila yun. Yes, ma'am. So, okay, medyo ito, kaninyo, nauuwi na po sa extortion, and then pagkasira po ng buhay, pati nga po yung mga pribadong individual, no? Ma'am, how will you legislate? Paano? Kasi ang concern kaninyo, itong mga medium, no? Itong Facebook or YouTube, ang tatagal umaksyon. Kasi po ngayon, ma'am, meron tayong itong cyber crime division, meron tayong DICT, etc. So, kailangan pa ba talaga ng batas dito o regulasyon nitong mga government agency kapag naman klaro na po na ginagamit sa krimen yung kanilang mga medium? O paano ho kaya, ma'am? Dapat yung accountability nasa kanila din. Kaakibat nung kanilang medium. Let's say if you're talking about Facebook, you're talking about YouTube, kaakibat doon ay responsibilidad nila na i-vet yung mga qualifications na mga naglalagay ng programa sa kanila. At dapat din umaksyon sila ng mabilis. Kasi I'm not sure, pero nagkakaroon kasi ng alegasyon na kapag itong isa, maraming followers, nagdadara sa kanila ng viewers at merong kasamang pera, medyo matagal na tinatanggal. Now, I know of one country who recently, I believe that was 3 weeks ago or 1 month ago, lahat ng vloggers or pages, kapag hindi kwalipikado ang tao o hindi ka totoong journalist, ay tinanggal ng gobyerno. So dito, ang dali lang sana niya na kunyari ikaw si Facebook, meron diyang mga vloggers. Example, yung isa magbibenta ng produktong pampaganda ng balat, hindi naman niya alam. At wala namang lisensya yung produkto. Dapat dyan, pagka nakita, automatic tatanggalin na ni Facebook. Hindi na maghihintay pa ng maraming complaints. And then, in reporting kasi, kaakibat, alam niyo po yun, Sir Ted, mas maalam kayo sa bagay na yaan. Kaakibat nung ating mga media practitioners and journalists, kaakibat doon yung tinatawag natin responsible reporting and responsible researching. So, etong mga ito, yung iba walang hanap buhay, kaya lang matapang magmura, lalabas sila, magiging vlogger na, hindi naman tinatanggal, nabibigyan ng platform. So there should be minimum basic requirements for every vlogger or every, I don't call them media practitioner kasi hindi naman talaga sila legitimate na media. Dapat, kaakibat doon, merong minimum requirements para sila makapag-air ng kanilang program or kanilang page doon. Alam niyo, ma'am, ako naniniwala doon sa inyo pong adikain na hindi dapat nangyayari yan. Naninira ka ng buhay ng, alam niyo yon, etc. Pero medyo thin line ngayon ito when you regulate kung sino lang ang may karapatan na magkaroon siya ng medium access, magkaroon ng channel sa
YouTube man o sa Facebook, parang yung contention na sino ka para magsabi na itong taong ito ay hindi pwedeng magkaroon ng vlog. Doon pa lang sa requirement muna ay mukha pong lalabag ka agad sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Paano po ninyo maikaklaro ang linyang ito? Kaya nga, Sir Ted, kung pag-uusapan natin, example, may isang vlogger, ang kanyang trabaho mag-promote ng produkto. Talaga namang yung pinopromote niya, kunyari, magbibigay ng medical advice. Dapat naman doktor siya. Opo. Oo, dapat naman doktor siya. Kasi minsan, ang dami ng pinopromote na mga supplement na hindi naman siya totoong supplements. And in fact, dahil marami ng viewers, yung ibang mga pasyente na nagpupunta sa kanilang doktor at makikinig dun sa isang vlogger, nababago na yung pananaw. Now, dun naman sa may mga regular program, alam naman natin kung ano ang basic qualifications ng isang media practitioner. Kasi may mga nakikita kami, ang mga nangyayari sa mga probinsya, meron niyang lalabas, no? Na-involve na sa ilang scam. May mga kaso na ng extortion, biglang nagkaroon ng page. Tapos yung page nun, akala mo legitimate. Pero ang ginagawa nila is may mga pinambabanatan at magbabayad itong police, itong teacher, itong fireman. Minsan nagbebenta lang sa public market. Ang masakit yun because 50,000, 100,000 is ilang buwan na nilang kita yon. Opo. Sige. So, doon ma'am sa usapin po ng gano'n, yung kinakailangan talaga ng lisensya. Kung ikaw nagpo-promote ng mga produktong medical, dapat talaga ikaw license, no? Sa talagang professional. Pero yun nga yung political bloggers, alam niyo ho yun, yung pong mga naghahayag ng kanilang saloobin, yun ho yun parang nandoon yata talaga yung challenge dito. So, ma'am, ito po ay panukala ninyo. Meron na ho ba kayong draft bill tungkol dito? Meron po, I filed House Resolution 1000. Pwede ko pong ipadala in a while. Opo, sige ma'am. So, ma'am, when will you conduct your first hearing on this? Well, last week, kaka-refer lang sa Committee on Rules. Siguro mag-break upon resumption ng July, masimulan na ito. Well, kung medyo pwedeng maaga-aga, mas mabuti sana. Opo. Sige. Pero ma'am, again, ang inyo po kasi nga dito ay tukuyin yung responsibilidad nung medium operator, yung Facebook at saka nung YouTube. Kasi ma'am, meron naman talagang klarong-klaro na, di po ba, no? Meron naman talagang isipin mo, bakit pinapayagan ito? In the guise of freedom of speech, pero kitang-kita mo naman din, doon na lang po sa pagmumura ika ninyo, no? O kaya po naman, pinuputol-putol yung halimbawa yung programa namin, puputol-putulin, tapos binibigyan ng ibang kahulugan. Pag kami nagreklamo, hindi ka aaksyonan, kaya napapagod ka na lang, hinahayaan mo na lang, kinakontra mo na lang. Alam niyo mga ganon. So, bottom line... Precisely. Yung nauubos yung oras ng legitimate media practitioners. Kasi minsan nagagamit rin kayo, na puputulin, tapos mag-vlog sila, bibigyan nila ng ibang meaning. And meron din kaming mga nakikilala na parang perpetually hired ng ilang tao na kapag parang protection nila, pag may kumalaban sa gusto nila or merong desisyon or question sila, ibabash kagad nitong vlogger na ito. So, ang nangyayari, you silence the agencies, the legitimate people who are supposed to protect the Filipino people. Yan ang masakit Nawawalan na ng boses. Minsan yung LGU hindi na a-action ng itong taong ito kasi babanatan sila ng isang vlogger. Yung police merong reklamo dito sa vlogger sa taong ito, hindi na kasi parang naging tool, naging tool na parang yung isang tao, kapag may pera ka, gagamitin mo yung mga vlogger na yon para banatan yung mga kaaway mo. At minsan illegal na ang ginagawa mo, you get protected.
Because people in government agencies are afraid to be bashed and are not doing their job. So yan ang masakit. Sige. So, Congresswoman, pahabol lang po na tanong. Doon po sa draft bill ninyo, meron po bang penalties for the platforms? Kasi, kumbaga, sa kanila yung una, sa platforms nila ina-upload itong mga fake news na kumakalat ngayon. Maglalagay po ba kayo ng penalties doon? Paano po? Yeah, my proposal is to put penalties on the platform. Now, dahil nga ito ay House resolution, ipapalabas muna namin like a few examples. No? Meron akong isang vlogger na hindi ko gaya naririnig before, no? Pero ang daming teachers na biniktima. Yung mag-a-announce lang na ikaw ay nahawa ng STD o ikaw ay nahawa ng ganitong sakit para ipahiya dun sa local community. Siyempre yung teacher, paano ka makapagturo? And then magdo-donate ng 50,000, 100,000. Opo. Pag principal ka, dapat 200,000. And nothing is happening. So, the moment they victimize a few, sunod-sunod na yon. And the government agencies that are supposed to act on this, hindi maka-action kasi takot ding ibalita, takot ding mabash. ba't din nyo pa interrupt yan, ma'am? Tama. Ay, yun nga ang mga bagay na nakakalungkot kasi you have to resort to that rather than the whole country protecting its people. So, nakakawawa rin there are a lot of legitimate outlets, no? Na nagdadala ng tamang balita, tamang impormasyon, tamang paggamit ng freedom of speech, freedom of information. Nalulunod dahil nga inaabuso ng iba. So a few rotten eggs should not ruin the whole industry. Opo. O sige ma'am, well, sabi ko nga, ito ho ay panukala pa lang. Kumbaga, sigurado ako, marami po agad dito ang magbabash sa inyo, tututol dito. Ito po ay pagsikil sa karapatan ng malaking pamamahayag. Pero ang sa akin lang is, let the discussion start and the debate begin, no? Para pag-usapan ito. Kasi nga, mga kapatid, hindi rin po naman di maitatanggi na sa atin yung bang, di magdemanda ka, hindi ba? Di magreklamo ka, magsumbong ka, kung ikaw din yung biktima, sa binabanggit ni ma'am, ang hirap din nun. Pero yun nga, mga kapatid, yung thin line to be able to identify sino ba ang maaring ituring mo na walang karapatan para magkaroon ng ganyang channel. Right? Tama. Mapa-YouTube ano, Sino ka man or para Facebook. sabihin na wala akong karapatan? Kahit na wala akong mababa pinag-aralan ko, gusto kong sabihin ang sasabihin ko. Gusto Kung ko hindi kayo, i-criticize yung gobyerno. kung ayaw nyo, di wag ka manood. Ganun yan. Kung di magdemanda ka. Alam niyo mga ganun katwiran, ma'am? Yes, kaya nga yun ang nakakasira sa totoong journalism. And dahil nga dun sa mga baluktot nilang paniniwala na yon, parang binigyan mo na sila ng lisensya to discredit every individual. Mabuti kung politiko ang binabash nila kasi nakakalaban yan. Gagastos rin, magkukuha rin ng kung ano-anong mga basher. At problema, yung mga maliliit na tao. No, example, teacher ka, pagpasok mo sa school, ang feeling mo, hinuhubaran ka na ng kahihiyan ng lahat. Sa mga impormasyon na hindi totoo. No, maraming mga ganyang bagay. O yung iba kasi na yung kanilang anak, merong sensitivity. Alam mo, hindi lahat matibay ang loob. Yes, ma'am. May mga taong mahina ang loob. So, diyan po, ngayon, ma'am, pagka yung anak na yun, Opo. babanatan, magbabayad yung magulang. Yan pong, 20,000, ma'am, 10,000, ang hirap. yan pong inyong hugot na yan sa inyong distrito yan. Mga ilan po ang kaso ng ganyan? Parami siya ng parami. So, example lang yan, no? Meron akong alam na mga 10 teachers na nabiktima. In my district alone, wala pa yung sa ibang distrito. Okay, sige po. So naunawaan po namin ma'am, ang inyong pong hugot sa isyong ito, ang amin po nga lamang ay pag-usapan mabuti ito na sa ganun po, ay hindi naman po din natin malabag ang ating pong sacred right sa ating pong freedom of speech. Yan po ang ating po lamang dito. Sige ma'am, so mag-aantabay kami sa inyong pong first hearing ma'am, po? Meron bang schedule, Yes, sir. And Wala pa schedule. I entirely agree with you and we will update you sa schedule ng unang hearing. Opo, sige po. Damong salamat ma'am. Salamat, sir. Damang salamat. Opo, thank you. Ayan, Representative Janet Garin. Naku, sayang. Hindi mo nahabol yung isang importanteng tanong. my God. Paano kung nagpapakalat ng fake news ay public official?